Okay, so, yan. Siguro sila last week, no? We were not here. Of course, I have 2 minutes, no? I praise God for His guidance, protection, and lalong-lalo na yung provision. Because last week, we were in the Philippines, no? First time in 2 years nakapagbakasyon po kami. And thank you sa inyong mga panalangin. Thank you for your prayers. Naging maayos po. Praise God dahil mukhang pinag-pray talaga namin na tanggalin ni Lord yung bagyo. Kasi di ba, makawalan sa akin, mabagyo. Nung time ng mga flight namin, flight going to Manila, even flight going to Boracay, napakaganda ng panahon, no? Nung malapit na kami dun sa accommodation namin sa Boracay, doon muna ng malakas na malakas, kaya pasang-pasa kami, tama-tama, diretso na sa beach. Okay, but salamat po sa inyong panalangin. And you would ask us if we enjoyed our vacation? Yes, of course, no? Nakakatuwa, nakaka-enjoy, no? Pero pag uwi ka pala na medyo takilid yung budget, no? Stay home, no? Parang kunyari pandemic ulit, no? Stay home ka na. Kasi talagang bawat labas pala, no? Kami ni Sister Chick, na-shock kami sa presyo. Yung presyo ngayon, compared to 2 years ago, lahat times 2 na. No? Kaya nung unang kain namin sa McDo, parang pagtingin sa presyo. Umatras ako, napakamahal na pala ako. So, kaya hindi ko rin masisi mga Pilipino na talagang sobrang mahal na pala ang gastusin. No? Yung 1,000 pesos mo, pag lumabas sa wallet mo, kaya pala yung biro nila, ayaw nila ng 1,000 pesos na igil. Alam yung bagong 1,000 pesos na igil, alam ako yan, ayaw nila! Bakit? Kasi mabilis lumipad. Ang bilis totoo nga, no? Pero praise God dahil napagandaan naman po namin yung aming bakasyon. At salamat sa we enjoyed our time with our family, no? Sister Ching, and ako din po sa aking mother. And yung church po namin doon ay nabisita rin namin. At grabe, no? 8 days lang, pero bawat araw, laging maagang gising dahil may appointment. Morning, lunch, merienda, and dinner, lagi kami may ka-meet up. But praise God dahil naging maayos. Hanggang sa yung night before our flight, no? Umabol yung mga barkada ko ng college, no? Na actually yung iba doon galing pang Pagkasinan, galing pang Kalinga, no? Kalinga pala, balay na pala, no? So, and we all met together, and si Sister Ching then had the time to meet her high school classmates, no? At mga mahal sa buhay. We enjoyed, and salamat po sa inyong panalangin. And sabi nga natin, another 2 years ulit humihintayin namin para may muna next year. No? Naipon-ipon muna, ipon-ipon. And talagang kailangan pala ay, kaya lang, very tiring but fulfilling naman. So, nakakatuwa na medyo nakakapanibago, no? Yung pagdating mo sa Manila. Kasi most of our time we spent also in Manila area, no? Yung traffic, yung usok, yung init, no? Yung Chinese nga kahapon, you know what? If you would compare Manila and Hong Kong, sabi ko, the air quality, because in Manila it's so polluted, no? Doon kami sa area ng malapit sa airport sa Pasay, no? And yun ulit ng mga nakasakay ng jeep, tricycle, lahat nakakapanibago, no? But salamat sa Panginoon na siguro after 2 years na umuwi tayo, marami ng mga pagbabago, no? And yung presyo na naman, times 2 na naman. So yung baon natin pala dapat times 2 rin, no? But salamat sa Panginoon. Thank God for His provision, and also sa iyo rin po dito for your guidance last week. I know, yeah, may mga minor hiccups na tinatawag ng mga projector na bumababa. Nagulat ako sa picture na bababa yung projector, nag-worry kami si Sister Ching. Ay, kung baka napindot nila doon yung kasi meron pinipindot dyan na bababa siya. Ayun pala kailangan talagang tingnan. We had the same problem a week before sa Sunday group when we used this sa Fellowship Sunday. Na ayaw din talaga mag-call, pero praise na dahil hindi naman kinailangan na may pumutang Chinese. Tinagalang namin, no? Pero mukhang praise God pa rin dahil nakapag-worship pa rin.
No? Mukhang nabisita pa kayo ni Senior Pastor dito. No, dahil asawa niya yung speaker, si Ennis. Si Ennis and Shane. But they will be, Pastor Sue and Ennis will have their sabbatical leave, no? This month. Ibig sabihin, isang taon po silang wala. Bakasyon, no? Kasi sa STBC po, every 7 years, we have this privilege to have a sabbatical leave. Now, 1 year, pwede kang di pumasok. Grabe, no? Sana all na sila. Pwede ko nga sa 7th year na makaabot, Lord willing, makaabot ng 7 years. After 7 years, we have this sabbatical leave. So, Pastor Sue and his wife, sabi nila is they will travel. Travel, no? Sabi ko, sana all, no? And, no, actually, they will expose their son. Meron po silang isang anak na they will expose their son to missions. That's one of the things they said. No? Napagaling na naman kami. Okay? So, let's proceed mga kapatid with our study today. No? Salamat sa Panginoon. And also, in behalf of our family, thank you. Please continue to pray also for Sai pala. Kasi di ba, purpose namin dun is nagpatuloy siya. No? So, hanggang ngayon medyo sobrang masakit. Sabi niya, Daddy, sobrang masakit. Alam niyo naman, English speaking yan. Kaya sabi ko, anak, kailangan mo puntaan mo dyan. Lahat ng lalaki Pilipino lumadaan dyan. Daddy, sobrang masakit. No? Pero hindi na sa dagat. No? Parang walang sakit nung nasa dagat. Pero pag umahon na, tama yun sakit. No? Okay. The miracles of Jesus. Tama yung awit natin kanina. Awesome in this place. No? That sa ating congregation, we still believe in miracles. Amen? Amen. Now, today, I would like to go as our preaching schedule. The story about when Jesus forgives and heals a paralyzed man. Masyado nang mahaba eh. Nakalagay dyan, through the roof. Okay, so let's open our Bibles to Luke chapter 5, verses 17 to 39. Okay? And para maging familiar tayo sa kwento or sa account, I would like to read this portion to you. Actually, pwede na hanggang po ng 26. So, the whole story is about that, but we will just read verses 17 to 26. Right? So, follow me in your Bibles as I read this passage. So, verse 17, one day, Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee, and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Some men came carrying a paralyzed man on a mat, and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the aisles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Jesus knew that they were thinking what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take up your mat, and go home." Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Praise God for the reading of His Word. So, who among you knows this story? Pakitaas ko yung kamay. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng kwento na ito? Anyone? 1, 2, 3, 4, konti lang. Ngayon nyo lang po narinig yung kwento na may ganito palang pangyayari.
Nabuhay si Jesus. So, what happened here? So, si Jesus, as we all know, he healed the sick, no? And he was teaching, no? At this particular time, he was teaching inside a house, no? Tapos, sabi nga po, some men, no? Sa mga ibang kwento kasi, normally, 4 yung sinasabi. 4 friends, 4 na magkakaibigan. Bakit 4 para tag-isa yung hawak doon sa higaan, no? But sabi ng Luke is some men. We don't know if 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, no? Went, no? And nung hindi nila ipasok sa loob, kasi nandun sa loob ng bahay si Jesus eh. No? Anong ginawa nila? Kasi gusto nila dalhin yung kaibigan nila, ang tao na ito, no? Para mapagaling ni Jesus. So what did they do? They went up to the roof, no? Maybe you're wondering, no? Kung galing yung bubong, no? So, ang difference po kasi, if you would look at the picture, yan, ito maganda itong picture na ito kaya ito yung kinuha ko eh. Yung bubong kasi nung unang panahon, mga kapatid, hindi katulad ng bubong natin ngayon na ang tawag is GI, no? Or galvanized iron, no? Yung mga lumang bubong sa Pilipinas, matibay. Ngayon yung mga yero sa Pilipinas, parang papel na lang. Pwede mong pulitin ang no? Ang nipis, no? Eh yung, for example, yung bahay namin sa Paranaque, mga maybe 20 years din, pero dahil yung mga bubulon, yung mga sinabunan pa ng mga yero, ang tibay, no? So, it's not the same roof they're using right now, but yung roof po kasi nila, just imagine, yung mga bahay po kasi dati, parang lang siyang kahon. So, bricks yun. Kahon. Tapos, yung bubong nila, first they will put logs, kahoy. No? Ayan. Kaya, nakikita niyo may kahoy po yan. Okay. Logs. And then, nilalagyan nila ng parang banig. Ano yung banig? Banig, no? Banig. So, after ng banig, lupa. Kaya nga, yung mga iba po, pwede silang mag-gardening sa bubong nila. Bakit? Kasi, gawa sa lupa yung bubong nila, no? Hindi katulad natin ngayon na siguro kailangan nila ng mga machine para butasin yung bubong, no? Yung iba pa, uso pa sa atin ngayon yung mga slab, yung bubong, ako, no? Ang tagal. So, pero, dahil pa man, ito po kasi, siyempre, kahit yung lupa yung medyo matigas, pa rin dahil maaaring matagal na. So, ano ginawa ng mga lalaki? Binutas nila yung bubong. Hindi, mas bubong na. Kasi unti-unti, no, just imagine, habang nagtuturo si Jesus, unti-unti mayroong bumabagsak na lupa sa harapan niya. No? After a while, no, siguro it took some time, nagmamadali sila, and then nabutas sila at binaba nila ito, lalaki na ito. Then pagbutas sila, ang galing nila, no, sa harap mismo ni Jesus. At anong nangyari sa natin? When Jesus saw their faith, no, ang nakitang pananampalataya ay hindi naman doon sa may sakit. Doon sa mga nagdala sa kanya. At sabi, your sins are forgiven, and then pinagaling ni Jesus. In a very short, in a nutshell, yun yung kwento, no, ng time na ito na pinagaling ni Jesus. Now, once again, I would like us to point, no, yung sa pag-aaral natin about the miracles of Jesus. And I'm entitled, our message today, make miracles happen. Okay, from the story, no, we will try to learn how to make miracles happen. Do you still believe in miracles? Amen. Naniniwala pa rin po ba kayo na nagmimilagro yung Diyos sa buhay ninyo? Sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya lang, no, subalit, tatapwat, sa panahon natin ngayon, no, God works His miracles differently. No? It's the same miracles, pero kasi ano nangyayari, minsan ina-abuse. No? Minsan ina-abuse ng mga tinatawag ng miracle worker. No? Kanyari, for example, may isang pilay dito. Halika dito, no? In Jesus' name! Makakalakad ka! Tapos biglang nakalakad. No? Alam, may kinala kayong mga ganun. In history, we have Benny Hinn, we have yung Miracle Crusade. Diba? Ano nangyari dun sa leader ng Miracle Crusade? No? Pumunta sa Abu Sayyaf. Sino nga yun? Si Almeida? Nalala si Almeida? Hindi po. Ay, sige po. No? Yung leader ng Jesus Miracle Crusade, ayun, kinidnap siya. Napatay dun sa mga... Kasi,
pag-pray over nila yung mga Bisaya para, ano nga Bisaya? Yung mga terorista mga So, there are so many, even right now, there are so many people, so many religious leaders who claim that they perform miracles. Unang-una mga kapatid, no? I don't question them. I can't question them. Kung talagang nag-work si Lord ng miracle sa buhay nila, through them, yes. Kaya lang, there's always a tendency for it to be abused. Lalo na for monetary gain. Meron isang kilala ngayon sa Amerika, no, na talagang sobrang yaman, as in one of the richest pastors in the world, no? And ang kanyang peg ay talagang miracle, no? Miracle night. Yan. Tapos I watched one of the videos, no? And then some claim, no, na yung mga miracles na ginagawa niya sa stage ay mga scripted, no? And meron isa na dahil hindi siya kasama doon sa mga kasabwat, no, naka-wheelchair, na pinatayo niya sa wheelchair, natumba. Tapos ginagano niya, be healed, ayaw ma-heal, be healed, ayaw tinaligor niya, umalis siya. Tapos yung tao, kawawa naman, nasa sahig, hindi na makatayo. So yung mga assistant niya, binuhat ka lang, tapos nilagay sa wheelchair, hindi na binalikan lang. Pero yung iba, gumaling, no? Talagang gumaling. Wow, no? Siyempre, ikaw naman, lalo na sa lugar ko ng South Africa, sa Africa, yung talagang Nigeria, mga ganun. There was even one video, medyo may pagka-joke time yung dating, na may isang lalaki na yung tiyan niya sobrang laki. Tapos hinihil siya. Kaya lang, ang comment doon sa caption is, bakit yung kulay ng tiyan tsaka yung kulay ng kasit kalbo? Kalbo? Magkaiba? So, parang ano lang, no? Nakita niyo ba yan? Yung post na yun. Bakit magkaiba yung kulay ng ulo tsaka ng tiyan, no? Tapos, ay nako. So, I don't know. I can question if the Holy Spirit is working on them. Praise the Lord. But if they are using it to abuse, no, God's miracles, then there's a big question mark. But for me, mga kapatid, I still believe in miracles. No? Ako naniniwala that there are unexplained things. No? Now, miracles, no, there are some miracles that we may experience in the present. Nung time ni Jesus, yes, but I believe that I want to share with you, no, that there are types of miracles, no, that we may experience in the present. At ito nangyayari pa rin, mga kapatid. No? But, kasi po ngayon, meron sa States, no, sa Amerika, siguro hindi nila napapansin. Meron din pong tinatawag na Word of Faith movement. I'm not sure if you have heard that. Word of Faith movement na ito po yung mga leaders din na yung parang, sabi, kunyari nga, yung gano'n, pilay. In Jesus' name, be healed! Parang dinidiktahan mo na yung Diyos. Now, in the present time, I want, before I give this to you, is we pray to God for miracles. Diba? We pray to God, and then si Lord po yung may karapatan if He will do what He asks for us. We don't command God. Huwag nating sabihin sa Diyos kung ano yung gagawin niya. No? Bakit? Sapagkat tayo ay tao lang. No? If meron may sakit, we pray to God. Pag gumaling, praise the Lord. Pag hindi, merong purpose si Lord sa buhay niya. That's why, sabi mo nga po, miracles we may experience in the present. Letter A is healing from illness. No? May mga sakit na minsan hindi pa ipaliwanag ng doktor. Kasi pinag-pray mo. No? Hindi naman yung talagang ililihan mo, parang nag-iyak-iyak ka pa. Kinuwento ko sa inyo mga kapatid, may mga pagkakataon sa Pilipinas na bumisita ako sa ospital, member namin, may sakit. No? Pinag-pray namin, no? Tapos may after 3 hours na patay. Oo, ilang beses yun. Meron namang iba na pinag-pray, gumaling. No? There was one member, habang nag-worship, yung palang anak niya, kaya sobrang inis sa Pilipinas, yung anak niya inaatake ng hika. No? Si Sister Rudel, tinawag kami ni Sister Jay, punta kami sa pastor's office, nag-pray kami, pray for it. And then may nag-message, magaling na po. Want to hide na, di ba? Pero there was one, no, that
may mga pagkakataon kasi na pag nag-visit ako sa hospital, minsan makikita mo na malapit na eh. Ay, malapit na to. So, most of the time, ang prayer ko is, of course, strength for the family. Na hindi ko sila binibigyan ng force ko. Nagkagaling po yung anak niya, pero ganun na, nangingisay na. Kagaling po in Jesus' name, the Bible promise. Yan. Tapos, ayun. How many times you experience that? Kaya po, after that, every time I go visit in the hospital, laging ako nagsasama ng deacon. Ito talaga yung prayer ng deacon. Ano yung mga deacon natin, no? Pag yung mga deacon sa nagpe-pray, gumagaling. But, sabi nga ako sa inyo, there was one kid that pinag-pray namin, give up na yung doktor. Tama, pamabata ng side. No? Give up na yung doktor, sabi nung doktor, milagro na lang po magpapagaling sa kanya. Parents were crying, yung lola yung member namin, grabe yung iyak nila sa labas. Tapos pumunta kami sa loob, kasama ko rin isang deacon, pinag-pray namin. After a few hours, nagulat yung doktor. Anong nangyari? Anong ginawa ninyo? Bakit biglang gumaling yung... Parang nag-improve yung vitals, tapos gumaling after a few days nakalabas, nakapag-visit pa dito sa Hong Kong last time. And then every time I see that kid, sabi ko sa lola, lagi niya kasi kinasama sa church eh. Every time I see that kid, naiyak. Kung paano kumilos yung Panginoon. And He works there. Sometimes protection from danger. Di ba? Yung bang parang sa paligid mo, ang gulo-gulo na, no? Nagbabarailan na, pero ikaw hindi tinamaan. Naranasan ko yun. Nagbarilan na sa paligid ko, hindi ako tinamaan. Yung umiwas yung mga bala sa akin. Ang tinamaan yung nasa likod ko. No? So maybe I'll tell that story next time. And then, provision of needs. No? Meron kang pangangailangan. No? Hindi mo na alam kung saan kukunin. Hanggang umiiyak ka na lumunod ka, sabi biglang, renew the Lord miraculously. And then, sabi ko dyan, sudden abilities. Bakit hindi mo naman nagagawa noon, biglang nagawa mo? May parang, dati hindi ka naman kumakanta ngayon. Kumakanta na. Tumutula. So, I experienced that also. Minsan, yung kailangan sa pagkakata, and then you pray. No? And then God gave you this. I believe, no? Kasi sa Old Testament, meron ganun account. No? Na ang verse, somewhere in 1 Chronicles, no? Sabi ng verse, and God gave them the ability. Yung gumawa ng Ark of the Covenant, yung mga craftsman, magagaling silang craftsman, but there's a verse that says, yung pinili, dalawang tao na yun, pinili ni Lord na gagawa ng Ark of the Covenant. Sabi ng verse, God gave them the ability. Sometimes it's like that. Miracles work that way. So it can be healing from illness, it can be protection from danger, it can be provision of needs, it can be salvation. But, kapatid, just like what I said, yes, we pray for healing. No? We pray for protection. We pray for provision. But still, si Lord pa rin yung sumasagot. We can't force God, no? To heal us. We can't force God to protect us, no? Bakit? Kasi meron pa rin namang halimbawa yung missionary na si Jim Elliot, no? Missionary siya, pero at saglit pa lang siya naging missionary sa Ecuador, napatay siya ng mga Auca Indians. No? Pati hindi siya protect ni Lord. Yung iba nag-question, pero we cannot, no? Ayun pala meron purpose si Lord. That later on, yung isa sa mga pumatay sa kanya, naging Christian. No? Kasi nag-uumpisa pa lang sila sa mission. So, we are always on the mercy, no? Mercy and love at the feet of Jesus, sabi ng awit. Yes, we pray. We ask God. Sometimes we even fast. No? Nagpa-fasting. No? Talagang grabe prayer and fasting. But still, God's will prevail. Amen? Even in miracles. But you may be asking, no? Lord, bakit di ako nakakaranas ng miracle sa buhay ko? Diba? Marinig niyo yung kwento na ganito, ganyan, diba? But sometimes we ask ourselves, Lord, why have I not experienced any miracle in my life? Or maybe you may be wondering, no? Lalo na ito pinag-aaralan natin about miracles. And you ask, Lord, I want to experience a miracle in my life. No? Lord,
I pray for my husband, milagro na lang ang mapapabago sa kanya. Isang gano'n na lang. So, ipapatatawa siya na nakaka-relate. No? So, o kaya yung anak ko, bakit ganito yung anak ko? No? Alam niyo talagang malaking problema ng mga OFW yung anak. Na pag medyo nag-teenager na tapos naiwan taon. Nakaka-relate. No? Teenager din ako nung umalis yung nanay ko na mag-OFW. It was hard. It was hard. Na parehong magulang ko nasa ibang bansa. Ako naiwan sa Pilipinas. And it was really hard. Kung hindi ako nakapag-nadala sa church siguro noon, baka nag-vision ako or ano na yung nangyari sa buhay ko. And church helped me to survive. No? Sa atin sa buhay natin, yes, we ask for miracles, and then we were wondering, how, Lord, I want to experience. Sino ba dito ang nagpe-pray na magkaroon ng milagro sa buhay niya? Ayun, no? Amen! Amen? Amen? Of course, lahat tayo, we want to experience God's miracle. No? Na, sa buhay natin, minsan, sasabihin ng doktor, wala na pag-asa. Pero sa Diyos, sabi niya, hanggat may buhay, may pag-asa. Kay Lord ha, kay Lord. And God made and can perform miracles in your life. Now, from the story of when Jesus forgave and healed the paralytic man, I want us to see, three ways, na how we can make miracles happen. No? Again, I'm saying na ang mga miracles sa panahon natin ngayon is nasa kamay pa rin ng Panginoon. But I still believe that God works His miracle. No? Maybe we just don't realize how we can make miracles happen. Number one, from the story, we must remember that the power of God makes miracles happen. Amen? The power of God makes miracles happen. When, for example, yung mga religious leader na nag-perform ng miracle, you must remember, it's not their power. Kahit ikaw, halimbawa kapatid, meron somebody na may sakit, ipag-pray mo, pinag-pray mo, gumaling. Sabi mo, may power pala ako. Nilay hands mo, Lord! Jesus, pinag-pray mo, gumaling. May power pala ako. Sige, $5 na po, ipag-pray ko kayo. No? It's not our power. It's not your ability that can perform miracles. But who? Whose power? The power of God makes miracles happen. My question is this. From the Old Testament, from Genesis chapter 1, until now, nabawasan ba yung power ni Lord? Hindi. Hindi. The same God who made miracles happen in the Old Testament, who parted the Red Sea. Pero huwag nyo naman sabihin, Lord, itong shake or rain, Lord! Parang minsan ganun no? The same Jesus who calmed the storm, the same power of God who fed manna to the people for 40 years, is the same God working in you today. Kulang lang talaga tayo sa pananampalataya Sabi ng verse sa Hebrews, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi na mawasan yung power ni Lord. Bakit yung buhay natin powerless? Di ba? That's the same God who delivered Israel from the hands of the Egyptians. The same God who gave Samson the power to do the things he did. The same God who gave power to David to conquer his foes is the same God working in you today. Ingat po tayo ngayon sa panonood sa Facebook, no? Kasi merong kumakalat na wrong doctrine, wrong teaching ngayon. You know, are you aware of that? No? Galing pa naman sa isa sa mga pinakamamahal na pastor sa Pilipinas. Na iba daw yung Diyos ni Jesus Christ sa Diyos ng Old Testament. You have to be very careful about that. I believe that the powerful God still works in us and still makes miracles. Verse 17, no? Sa passage natin, ano mong sabi?
One day, Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee, from Judea, and the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Even right now, mga kapatid, no? If you pray for someone, if you ask for a miracle for another person, or even sa inyong pong buhay, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa atin. It's not our own strength, it's not our own abilities, it's not our own power that makes miracles happen. It is only the power of God. If you realize that, sa buhay natin, then miracles will happen. What does Ephesians chapter 1 verse 18 to 23 says? Ano pong sabi? Please open. Ephesians 1, 18 to 23. It says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Verse 19. And His comparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. And so on and so forth. Sabi, His comparably great power for us to believe. For us who believe. No? Sabi niya, napakalinaw, no? That we experience God's power for those who believe. That's why the second point that I want to share with you, the second element how to make miracles happen is faith in God. Okay? So, let's go back to Luke chapter 5. Anong sabi? Nabanggit ko na ito kanina. No? Sabi, verse 20, when Jesus saw their faith. No? So, yes, maybe we don't experience miracles because we lack faith. The same God who is so powerful is the same God who is still powerful today. Hindi po nabawasan yung kapangyarihan ng Diyos. Ang nababawasan lang yung pananampalataya natin. Di ba? Yung paniniwala natin na kaya ni Lord. Minsan parang yung biro na lalabas ka, tapos nagpe-pray ka na, Lord, huwag na mapusa ng umulan. Please, Lord. Pero ang ginawa mo paglabas mo, bumalik ka. Ay, kalimutan ko madala ng tayo. No? So, anong nangyari doon? Pinag-pray mo na, huwag umulan, pero nagdala ka ng payo kasi baka umulan. Pinag-pray mo na huwag umulan. Anong tawag doon? Parang di ka rin naniwala na kaya ni Lord na huwag mo na umulan. Baliktad naman, nung nasa Boracay naman kami, ang prayer namin, Lord, paulanin mo habang nagsisibig kasi pag umulan, walang araw. Kasi sayang yung mga lagi. Oo, di ba? Init, no? Pag may init ang beach. Sayang. Sabi ni Clint kanina, gusto parang di ka naman umitim, no? Well, di nga. Bakit nakakabing ng mukha ako? Naulan siguro, Pastor. Oo, nagsibig kami. Umuulan, ang sarap. Di ba? Umulan, di ba? Yung mga iba, nagsisibig nakakapote, no? But sabi nga naman na pag mga ganong season, talaga maulan. Ang pinag-pray namin, Lord, sa flight po namin huwag umulan. Pero habang nagsiswimming, okay lang umulan. Ganun nga nangyari. Nung flight namin, ang ganda ng panahon. Pero nung nagsiswimming na kami, di ba, ang lakas ng alon, di ba, pag umulan, di ba, malalaki alon. Tapos isa parang dito ulit, no? So, Sister Jean, tuwan-tuwaran, di ba? Ang sarap. Tapos pag tumigil kami mag-swimming, umulan, maaraw. No, tanghali, ang init, no? Tapos nung mag-swimming na ulit kami, medyo umulan na naman. Sa ito naman, di ba? So, ganun di ba? When you, although just a very simple, minsan funny example, but when we really ask for a miracle, sabi ni Lord, maniwala tayo, no?
na ibibigay natin. Parang, halimbawa yung anak mo, Mami, kailangan ko ng laptop. No? Sa school, ganyan, project yan, sasabi naman ni Mami, o sige anak, ipoprovide natin yan. Provide ni Lord yan, bibili kita. Tapos yung anak mo, hindi nga, talagang kaya mo ba yan? Parang, ikaw bilang magulang, ano mag-feel mo noon? Parang, ano ba to? Sinabi ko na ibibili kita eh. Tapos sabi ng anak mo naman, parang, niloloko ka lang yata eh, na parang, ang sakit, di ba? Parang, alam mo, may pera ka naman, no? Huwag na tayo pupunta kay Prime, no? O kaya kay UA, para makabili ng laptop. Kilala niyo ba yun? Na yung mga bago ko, pag may nagpakilala sa Prime, medyo, try na ng konti, no? Pero pag sinabi mo sa anak mo na, anak, ibibili kita. Pero pag nagda-doubt yung anak mo, na may bibili ka, may bibili mo siya, it hurts on your part. Right? Mami, may kailangan bayaran sa school. Anak, sige, ganito. Pero pag hindi nga, kaya mo talagang, ganun din yung Panginoon eh. Sabi nga ng verse, di ba? Ano ba yung sabi ng verse sa Matthew? Kung yung earthly father nga, di ba, nahingi ng isda, magbibigay ba ng ahas? Di ba yung sabi sa verse? How much more your heavenly Father, who knows all your needs? Who knows a miracle that you need to experience? Bawat isa sa atin, maaaring may itinakdang miracle si Lord sa buhay mo. Hintayin mo lang. No? Huwag kang mawala ng pananampalataya. Huwag kang mawala ng pag-asa sa Lord. Bawat isa sa atin, pwedeng may miracle eh. Diba? Kahit sa amin, even coming here in Hong Kong as a family, I consider it a miracle. No? That we prayed for this for 10 years or 8 years. 8 years kami nag-pray na makapag-pastor ako dito sa Hong Kong. Grabe, no? Sinagot ni Lord. The desire was still in my heart. For 8 years, I served the Philippines, but the desire in my heart was still there. 2014, kami nagbakasyon dito sa Philippines as a family noon. 2 weeks. Hindi ko pa alam kung pwede pa lang mag-explain. Gastos lang, no? So, pag uwi ko sa Pilipinas noong 2014, nagkaroon ako ng desire sa heart ko na mag-pastor dito sa Hong Kong. Actually, nung pumunta kami dito, may dala na akong mga resume. Kasi nag-design na ako sa work ko eh. Sabi ko, Lord, sige po. Sabi nga nung amin kayo na work, wherever He leads I go. Pero, sinagot ni Lord after 8 years. I received a call from Pastor George. Out of nowhere. Basta bigla na siyang tumawag. Nagpakilala siya, kaibigan siya ni Sister Becky, ganyan, recommend ka, yan. Would you like to minister in Hong Kong? O syempre, di ba? Kaya ako si Ching Ching. Tumawag sa akin, syempre, kailangan approval ni Commander na, ano ba, magpunta ba tayo Hong Kong? Sagot niya, ano ba ginagawa ko dyan? Ipasok mo na agad yung resume mo. Nagalit pa sa akin, no? Ngayon, gabi na agad, ngayon na agad. Pagod na pagod pa ako, meron kaming, restaurant nun eh, ako tigaluto eh. Huwag na patumpik-tumpik, ngayon na agad. No? So, kung araw na yun, pinasok mo agad kay Pastor George yung resume. Parang ganun eh, no? Na, parang if you want your faith to materialize, also do something. Diba? Parang mahalaga talaga yung paniniwala. Imagine, for 8 years, we waited patiently. No? And then, when we said yes to Pastor George that time, of course to God, no? We waited another 1 year bago talaga kami nakapunta. So, at nung una, grabe na yung doubt ko. I must admit, sobrang tindi ng doubt ko na kung matutuloy kami sa Hong Kong. Why? Pandemic, rally. Yun yung time nun eh. Yung ang gulo-gulo sa shopping, no? Yung babatuhan, tapos mapapanood mo sa TV, pag lumabas ka daw na NTR, bubugin ka, parang, ito ba yun? No? Na may buntis pa daw na, tapos yung mga Pilipino, mga kapag-anak namin, huwag na kayo tumuloy na Hong Kong, ang gulo-gulo doon. Ang sagot namin, kung panooban ng Panginoon, tutuloy kami. Pandemic, no? Sobrang higpit daw dito. May 21 days ka pang quarantine, no? Pagdating mo, it's very hard to convince also other people na ito yung kalooban ng Panginoon, tutuloy kami. Until after 1 year, dinala kami ng Panginoon. James chapter 1 verses 5 to 8. Maybe you know this verse already. Pag humihingi tayo ng milagro sa Panginoon, ano daw dapat maging attitude natin?
Kasi may mga iba humihingi, pero may doubt, heart. So, James chapter 1 verses 5 to 8, the Word of God says, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Yes, we want to experience God's miracle in our life. Meron tayong pinagpe-pray na milagro na mangyari sa buhay natin. But when we pray, sabi doon, don't doubt. Ano sabi? Because that person should not expect anything from the Lord. Okay? So, it just says that when we ask for miracle, when we pray for a miracle, dapat solid yung faith natin sa Panginoon. Kahit 1%, 2% na doubt or pag-aalinlangan, ayaw ni Lord yun. Na tayo nga binamagulang ganun, di ba? What more si Lord? No? That when you ask something from the Lord, God wants us to believe in Him 100%. So, the second element, making miracles happen, is faith in God. The third is repentance of sin. Makes miracles happen. Let's go back to Luke chapter 5, verse 20, and then the second part. Sabi po, verse 20, friend, your sins are forgiven. Okay? This is not the first time na sinabi ni Jesus to. No? But most of the time, before Jesus performs a miracle, He deals first to the inside person. No? Na bago niya pagalingin yung physical na sakit, ginagamot niya muna yung spiritual na sakit. Ano yung spiritual na sakit natin? Kasalanan. And because of sin, many don't experience miracle. Okay? So, before naranasan ng tao na ito, yung miracle sa buhay niya, first, God healed the inside person. Ganun din sa atin, mga kapatid. No? Maybe there are some illness that is caused by sin. In fact, Paul said, pero pa nga siyang sinasabi si Paul that there is sin unto death na tinatawag. Hindi na po yung term sin unto death. No, yung kasalanan na pauwi sa kamatayan. At yung kamatayan yun ay physical na kamatayan. No? There were some in Corinthians, no, yung mga nag-Lord's Supper na hindi karapat-dapat, some of them died. Baka mamaya wala nang mag-Lord's Supper. Kasi po naman, nung sa Corinthians, ano sila yung Lord's Supper kasi nila dati, dinner talaga yung dinner. Tayo ginawa ng ganito, hindi lunch. Kasi may mga iba nagpupunta sa Lord's Supper kasi ayaw na tinatamad na magluto sa bahay. Tara doon tayo sa Lord's Supper, libre dinner. Kaling si Lord. No? Hindi nyo ginagawa, hindi nyo pinaperform yung Lord's Supper ng tama. So some of them died. Si Ananias and Sapphira. You remember Ananias and Sapphira? No? Ang tamang pangalan ng babae o Sapphira? Namatay sila dahil sa Sapphira. Sapphira. Yes, no, in the Old Testament kasi dinaya nila si Lord. No, they lied to the Holy Spirit. Ano nangyari? Muna yung asawa yung namatay. Ba't lalaki lagi na namatay? Kasi pa talaga yung naiiwan ng babae. Mas maraming biyuda no, kaysa biyudo. Diba? Nauna muna yung lalaki, tapos pagdating ni Sapphira, Sapphira, atay din! No? Bakit kasi? Masarap. But many times, during the time of Jesus and during the time of the apostles, they experienced miracles after when they repented of their sins. Si Paul na lang, example, mga kapatid. Di ba nabulan siya? No? Tapos, nung talagang nag-repent siya sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga kasalanan, tapos pinuntahan siya ni Ananias din yung pangalan. Ananias din. Di ba? Gumaling siya and then, it's like, yung blindness niya is symbolic also
of blindness of religion. No? And when the Lord opened his eyes, nakita niya yung katotohanan sa kanyang buhay that he really needs Jesus. Now for us mga kapatid, no, we want to experience miracles sa buhay natin. But we have to search our hearts. Is there anything that we are doing that is not pleasing in God's sight? Meron ba tayong ginagawa? Kung meron tayong mga nagawa in the past, for example, meron pang mga kasalanan na ginawa nung nakaraan, hiningi mo na ng tawad kay Lord, tapos sa'yo. For me, that's past already. Past is past. Ang mahalaga yung present. No? Hindi ka na parusahan ni Lord doon sa mga dati mong mga kasalanan. Kung nahihingi mo na yun ng tawad kay Lord. No? Pero kung patuloy tayo sa kasalanan, no? Na para bang tayo ay wala lang. Hindi tayo makakaranas ng Lord. Bakit? Kasi ang hinahanap ni Lord, no, is cleanness. No? So, kung meron tayong mga ginagawang kalokohan, kasalanan sa harapan ng Panginoon, we cannot expect anything from the Lord. Baka makuha rin tayo sa utang. Parang Lord, pinag-pray ka man yung provision, bakit hindi naman ako provide? Baka naman meron something sa heart natin that needs to be settled with God. No? You're praying for something of a miracle in your life and you don't experience. No? Repent. No? I want to share with you, this is the last story. Nung college po ako, college seminary, sobrang dami kong allergy, social allergy. Dati, nung bata kami, kung may mga sugat-sugat ka ng tawag, galis, no? Galis, pero ngayon, pag may mga sugat-sugat ka, ay meron kang allergy, pero nung dati ng mga bata kami, natawag ay galis. Mas matindi pag galis aso. Grabe naman. Kasi ako po talaga very sensitive yung skin ko. So, hanggang ngayon po yan. Pero, back in the day, I was not a good person. Seminary days, nag-aaral ako sa seminary, pero meron akong ginagawa kasalanan na talaga. Alam ni Sister Gina, ako po ay mahilig sa show out. Asado, mahilig magpaasa ng mga babae. Sometimes, dalawa, tatlo, sabay-sabay. Alam ko ni Sister Gina na. Tapos nag-pitch ako, nag-serve. Ayaw pala ni Lord. Ginawa niya, he struck me with skin disease. Kasi siya, skin disease. Yung nag-agree yung mukha ko lang kayo wala. Lagi ako naka-low sleep. Kasi yung buong katawan ko punong-puno ng sulat. Until one day, hindi. Ang dami ko pinuntahan doktor, albularyo na lang dito lang puntahan. No? Lahat na yata ng klase ng dermatologist. No? Alam niyo sa RITM yung pinaka-center ng dermatologist sa buong Philippines. Pumunta na rin ako doon, hindi nila makagaling. Until one night, I was an intern pastor in Cebu. Overnight, I struggled with the Lord. Sabi ko, Lord, patayin mo na ako. Ilang gabi na ako hindi makatulog dahil sa sobrang pati. Lahat na yung pinakamalakas na celestamine na inom ko na. Ano yung celestamine? Yung lahat ko. Overnight, parang si Jacob. Overnight, I struggled with the Lord. I prayed, I cried. I prayed again, I cried, I prayed again. Until sumikat yung araw. And I repented of every bad things I've done, ladies. And in the morning, nung nakita ko yung araw na sumikat na hindi na ako nakatulog ng naman, I felt something different in my body. When the sun touched my skin, I felt something different. Nawala bigla yung api. Naligo ako, nagbihis, tuloy lang yung araw. And then, days came, unti-unting natuloy yung mga sugat. I don't know what happened. I stopped taking medicine already. Hindi na ako
hanggang ngayon po hindi na bumalik yung averages na yun. Averages. No? Sabi lang nila sa akin, anak, basta ayos mo na yun. So, internship noon, after the internship, sa Cebu, I went back to Manila for my graduation. Tapos, after graduation, sabi ni Lord, anak, gusto ko mag-focus ka sa ministry. So, for 3 years, zero talaga. No love life. And after 3 years, nung mukhang ready na ako sa relationship, nakilala ko kasi. Nagkita kami ulit kasi mga bata kami sa Sunday school noon eh. Tapos nagkahiwalay kami ng landas. After 3 years, biglang nagkita ulit kami. We work, she applied on the school kung saan ako nag-work. No? Hindi naman dahil sa akin. Hindi mo lang bigla. Kasi alay ako nito wala. So, when I learned that, okay, no? Hindi pa kami. Although sabi ko, ay kilala ko na yan kasi yung kuya niya, yung medyo close ko. Hindi ka lang close ko yung kuya. So, kami yung magkakalaro noon. No? And then, sabi ko, Lord, mga ready na ako for a relationship. So, when I met her, ligawan, everything. And kasi sabi ko kay Lord, after my graduation, Lord, I think I'm ready for a relationship. No? Kasi, in-straight na ni Lord yung heart ko eh. Pero sabi niya, no, anak, 3 years muna. Pahinga ka muna sa makakalokohan mo. No? For 3 years straight, focus lang sa ministry. And then, after that, I met Sister Ching. And then, yun na. Dala-diretso na. Di ba? So, physical healing. Personally, I experienced that after when I repented of my sin. Yung talagang totoo na, hindi na yung to the point that I have to change my number, SIM card. Sa Pilipinas kasi ganun, di ba? Change SIM card ka para lahat ng contacts mo, mga past mo. Ano yan, no? Extra yan, no? So, when God saw my heart, no, binigay niya yung best para sa akin. So, yes, repentance of sin makes miracles happen. Now, I want to end with this verse. Mark chapter 10, verse 27. And Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but with God. But not with God. For with God, all things are possible. Does God still perform miracles today? Yes. May imposible ba sa Panginoon? May imposible ba sa Panginoon? Walang imposible sa Panginoon. Sabi niya, with God, all things are possible. If you're praying for a miracle today, just think about God's power to perform that miracle. Have faith in God to perform that miracle. And if there's anything in your heart that God wants you to surrender to Him, no, so that you can experience a miracle in your life, ang Diyos natin hindi madamot. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin is not the God, sabi nga lang, He will not look at your fault, no, but if you surrender that to God, you repent of your sin, God will help you to experience that miracle in your life. Let's pray. Father, we thank you that you are the same God. Thank you, Lord, that Jesus, you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you who performed miracles when you were here on earth is still able to perform miracles in our lives today. And I pray, Father, that you would help us, Lord, to believe in your power, to have faith in you, O God, and help us to settle, Panginoon, at naman po ang kasalanan na sa aming mga puso, Lord, so that ma-claim namin, Panginoon, that with you, O God, nothing is impossible. Thank you for your word. Thank you for your encouragement. We bless your name today. In Jesus' name we pray. Amen.